Good morning. At okay po, simula po tayo. Tayo po ngayon ay nasa Book of John 12 at nasa 340 days. 340 days. Bago po tayo magsimula, let us pray po. Lord, gabayan mo po ako sa umagang ito, Lord God. Hinihingi ko po ang iyong presensya upang gabayan ako na maihayag ang iyong banal na salita. Bigyan mo ako, Lord, ng lakas ng loob at iwaksi ang aking takot at kaba. Bagkus, buksan mo ang aming puso't isipan upang aming maintindihan at maisabuhay ang iyong mga salita. Lord, itinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking title po ay ang Dakilang Pag-ibig. Kung mayroon po kayong Bible, pakibukas po sa John 12, 1-8. John 12:1 po. 6 na araw bago sumapit ang pesta ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Verse 3, kumuha naman si Maria ng isang buti ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Sa verse 4, ito ay pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salapi, pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sa verse 6, sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Sa verse 7, ngunit sabi ni Jesus, pabayaan niyo siya, hayaan niyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. At sa verse 8, habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Mga kapatid, ang isang simpleng pagkilos ni Maria na binuhusan ng mamahaling pabango ang mga paan ni Jesus ay isang kwento ng wagas na pag-ibig, pagpapakumbaba at pagsamba. Sa paningin ng iba, ito'y tila pag-aaksaya, ngunit sa mata ng Panginoon, ito'y isang napakahalagang alay. Ang tagpong ito ay nagpapakita kung paano ang isang pusong tunay na nakakakilala kay Jesus ay handang isuko ang lahat, maging ang pinakamahalagang pag-aari, bilang tugon sa kanyang dakilang pag-ibig. Sa kwentong ito, makikita natin ang tatlong mahalagang obserbasyon na may kaugnayan sa ating pananampalataya at ugnayan sa Panginoon. Ang una po, ang pagsamba ay nagmumula sa pusong nagpapakumbaba. Sa verse 3, kumuha naman si Maria ng isang buti ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo
at ibinuhos sa mga paa ni Hesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Si Maria lumuhod sa paa ni Hesus, tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Sa kulturang Hudyo, ang paa ay ang pinakamababang bahagi ng katawan. At pinunasan ito ng sariling buhok ay isang matinding pagpapakumbaba at paggalang. Ibinuhos niya ang mamahaling pabango katumbas ng sahod ng isang taon na nagpapakita ng kahandaang magbigay ng pinakamabuti sa Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi lamang salita ang tunay na pagsamba, kundi gawa mula sa pusong mapagkumbaba. Saka sa pangalawa, ang tunay na pagsamba ay hindi nauunawaan ng lahat. Sa John 12:4-5, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Hindi po lahat ng tao ay makakaunawa sa ating mga desisyon sa pagsunod at pagsamba sa Diyos. Ang iba, gaya ni Judas, ay tinitingnan ito sa panlabas lamang o may sariling motibo. Minsan, ang ating pagmamahal kay Hesus ay pinupuna ng mundo ng mga tao. Sinasabing aksaya ng oras, aksaya ng pera, pagpapagod, or dahil sa tradisyon. Ngunit tandaan po natin, hindi ang opinyon ng tao ang mahalaga, kundi ang pagsunod sa panawagan ng Diyos. At pangatlo, ang pagsamba na may sakripisyo ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa John 12:7, ngunit sinabi ni Hesus, pabayaan niyo siya. Hayaan niyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Mga kapatid, tinanggap at pinuri ni Hesus ang ginawa ni Maria. Bagamat hindi pa ganap na nauunawaan ni Maria ang nalalapit na pagkamatay ni Hesus. Ang kanyang ginawang alay ay may espiritual na kahulugan. Ipinapakita nito na anumang isinusuko natin sa Diyos, oras, lakas, kayamanan o buhay, ay hindi nasasayang. Ang application ko dito ay 3 po kung paano natin ito maisa sa buhay. Una po, maglaan tayo ng oras sa pagsamba at pagbabasa ng Bible. Araw-araw po, dapat po nating gawin yon. Hindi kailangan ng mamahaling pabango or alay, kundi isang pusong totoo at tapat sa Diyos. Pangalawa, maging handa tayong magbigay sa Panginoon na may sakripisyo. Kahit masakit at may kabigatan, hindi lamang kung kailan madali o sobra or pabor sa atin. At pangatlo, huwag tayong matakot na ipakita ang ating pananampalataya kahit sa gitna ng pangungutya.
ang conclusion ko dito, ang masasabi ko dito, ang kwento ni Maria ay hindi lang isang simpleng kilos ng pagbuhos ng pabango. Ito ay larawan ng isang pusong lubos na umiibig, nagpapakumbaba at nagsasakripisyo para sa Panginoon. Sa ating panahon, ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng gaya ng puso ni Maria. Mga taong handang ibuhos ang kanilang pabango. Ang ibig sabihin yun, mga bagay na pinapahalagahan natin. Kaya nating i-let go. At bilang tunay na pagsamba sa Diyos, naway ang ating buhay ay maging halimuyak na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Yan po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito, Lord. Maraming salamat sa inyong lahat. Let us pray po. Let us pray. Lord, maraming salamat sa iyong banal na salita na ipinahayag sa umagang ito. Tulungan mo kami, Lord, na maisabuhay namin ito at magkaroon ng puso na katulad ni Maria. Buksan mo ang aming puso, Lord, na magkaroon ng tapat, may pagpapakumbaba at paggalang na puso. Lord God, patnubayan mo kami sa buong araw na ito, na ang kagustuhan mo ay mangibabaw sa mga gagawin namin. Alam namin na nakikita mo ang sitwasyon ng aming bansa. Nakikita mo ang problema ng bawat isa sa amin. Ngunit alam din namin na nakabantay ka dahil ang ikabubuti ng aming buhay at kaluluwa ang iyong hangad, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, kung kami ay nakakalimot sa iyong presensya. Patuloy mo kaming gabayan, Lord. Buksan ang mga puso sa pag-araw-araw upang kami ay lumago pa sa iyong pangalan. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.